bagay sa aparador sa luma kong bahay. Pati itong mga weirdo kong napapanaginipan. Tingin ko may mga konekta sila sa isa't isa eh. Hindi ko po alam kung ano sasabihin ko tungkol dyan. Pero para makasiguro po kayo sa mga nangyayari sa inyo, magpatingin na po kayo sa eksperto. Hindi. Tingin ko walang magagawa mga doktor sa kondisyon ko. Wala ka sa kutubo na may kailangan na akong malaman. Kapag nalaman ko na yon, nalintikan na talaga. Ano mangyayari nito sa atin? Magkapag-alala. Hindi naman siguro nila kami namukhaan eh. Sa ngayon, kailangan na nating umalis. Nagmamadali na silang sumakay sa tricycle. Harurot ang ginawang pagpapatakbo ni Dira sa tricycle sa sobrang takot na baka maabutan sila. Mabuti na lang at nakalayo na rin naman sila roon. Hindi mo akong Emilia. Hindi ko po alam kung anong klaseng tao kayo. Pero maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Nagmamadaling tumakbo si Dira paalis. Hindi pa siya nakakalayo. Nakasalubong na niya si Chito. Nanlalaki ang mga mata nitong tinignan ng katawan niya. Sinusuri ng binata kung nagalusan siya sa ginawa ni Magnifico. Ayos ka lang ba? Nasaan na yung asong na yun? Wala, nakatakas na. Ha? Wala naman siguro magagalit dito, ano? Bakit naman sila magagalit? Kasi tayo lang tayo. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman kami. Gumisi na lamang si Lira at saka binilisan ng konti ang pagmamaneho. Tumigil sila sa tapat ng isang simbahan. Nagtataka sila dahil yun na ang pinakadulo ng barangay. Pero wala naman silang nakikitang bahay na maaaring tirhan ng matandang si Emilia. Hindi sabihin na sa simbahan niya nakatira yung matanda. Sino? Ito lang yon, hindi pwedeng hindi. Si ma'am? Subukan kaya natin magtanong-tanong. Diyan? Wala naman tao eh. Sino pagtatanungan natin? Ikutin na lang natin itong area. Baka may makita tayong bahay. Sa likod ng simbahan, pinarada na muna nila ng maayos ang tricycle sa tabi. Pagkatapos ay naglakad-lakad na rin sila. Nang marating na nila ang likuran ng simbahan, nakita nila na merong bahay doon na merong malawak na bakuran. Ay, ano ah? Para bang sa likod ng modernisasyon, ang bahay na yun ang naging representasyon ng kagubatan. Astig, parang boundary ng syudad at gubat ah. Tara, lumapit tayo. Tahimik ang paligid at tanging mga huni lamang ng ibon ang maririnig. Ang malamig na simoy naman ng hangin ay nakadagdag ng kakaibang kaba para kay Dira. Yun ang unang beses na sumama siya sa ganoong lakad. Kaya hindi niya alam kung saan hahantong ang ginagawa nila. Tao po! May tao po ba dyan? Lalo yata ang tao dyan eh. Kung wala, edi hihintayin natin. Malay mo, siya na pala yung hinahanap natin. Tao po! Nasa halos 10 minuto rin silang nasa tapat ng bakuran. Gustong-gusto na nga nilang pumasok sa loob pero hindi komportable si Kael. Dahil kung sakaling yun na nga ang albulareng hinahanap nila, delikado ang buhay nila kung papasok sila ng walang paalam. Ayaw kasi sa mga usap-usapan noon, ang malupit na albularyo na pumatay sa pinuno ng mga aswang ay sobrang bangis. Pumapatay din ito ng tao kung kinakailangan. Ano? Kaya niyo pa ba maghintay? Sa akin, ayos lang naman. Sino kayo? At ano ginagawa niyo? Sabay-sabay silang napalimon sa likuran. Nakita nila ang matandang si Emilia na may daladalang mga halaman na mukhang kakabunod lang sa lupa. Magandang hapon po. Ako po si Kael. Ito naman po si Jukes at Chito. Ang nag-iisang babae, si Lira. Nandito po kami dahil may gusto po kami malaman mula sa inyo eh. Sandali silang binasadahan ng tingin ng matanda. Para nitong hinuhusgahan ng pagkatao nila. Pumasok kayo. Ano inulam nyo? Pinagpwesto sila ng matanda sa harapan ng bilog na lamesa. Ipinasok muna ni Aling Emilia ang mga dala. At saka mabilis na balikan. Mamuhan lang naman. Hindi na nagpalimig pa matanda. Parang mauna eh. Kunti lang yung, sahog niya. Aswang kahapon, ano? Tama po kayo. Ako po yun. Manok.
Ang Tingnan bago. yung boses ng bakla Pagligtas din niyo sa po sa bahay. kanyang dahilan kung bakit kami Ah. nandito. Ba't ba nauso na yung baklang aswang Kung na yan dito? nandito kayo para magbayad, Dapat hindi ako sabutin mo nagpapabayad. Ginagawa ko yun kasi yun ang trabaho ko. Kasi isa po kayong kaldo. Nagbagong reaksyon ang mukha ni Aling Emilia nang marinig ang sinabi ni Kael. Nagulat na lamang sila nang biglang dumukot ang kutsilyong matanda at agad na hindi na si Linggo Jukes. linggo, malapit na. Tinutukan na matanda si Jukes sa leeg ng Lalo na panalim. Yung mata niya, naiirita. Nataranta naman agad sila at saka nagtayuan. Sa mata lang naman. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Ang buong mukha niya marami. Kumalma po kayo. Wala po kaming masamang balak sa inyo. Kita namumula. Umami na kayo. Kung hindi, mamamatay ang tao ito. Hinahanap po namin ang albularyo na nakapatay sa pinuno ng mga aswang noon. Unti-unting kumalma ang matandang si Emilia. Kalaunan ay Taga Santo Cristo yan, ibinabalan nito ang nakatutok na kutsilyo sa liig ni Jugs. Takot na takot si Jugs. Hindi niya inakala na kahit matanda na at mukhang uugod-ugod na, malakas pa rin ang puwersa ng matanda. Pinakaban niyo naman ako, Nay. Akala ko nasa heaven na ako mamaya. Wala nang bago. Wala kami masamang hangarin. Huwag kayo sa Kaya bahay. kami nandito para di sa ikatatahimik ng buong probinsya natin. Alamang. Gumagawa na ng mga aswang. Alamang. Pero habang mangmang pa sila tungkol sa bawang, gusto na namin silang puksain eh. Pero magagawa lang namin yon kung kasama namin ang pinakamabangis na albularyo. Hindi ako ang hinahanap ninyo. Kung ganon, bakit nagawa mong iligtas si Lira laban sa bagong pinuno ng mga aswang? Base sa galawan mo sa lugar na tinitirhan mo at sa nakikita namin dito, isa kang albularyo. Isa nga akong albularyo. Pero hindi ako ang albularyong mabangis na inaakala ninyo. Siguro ang boss nila. Kung hindi ko kayo yun, kilala niyo po ba kung sino? Lumalabas kasi sa investigasyon namin na hanggang ngayon, buhay pa rin yung albularyong yun.